A Shopee merchant messaged me at sabi nila, pwede ba nila akong padalan ng mga bike accessories na sila mismo ang nag-start ng brand? Siyempre, sabi ko, oo. So check natin itong brand na Bucklos. Let's go! Yung pangalan ng shop sa Shopee ay Cyclist.store. Legit store naman yan. Ang kinagandahan pa niyan, meron silang sariling warehouse sa Valenzuela. So, mabilis na yung dating ng parcel mo lalo na kung somewhere ka lang dito sa Metro Manila. Kasi, hindi na siya kailangan manggaling sa ibang bansa tulad ng ibang merchants. So, marami silang variety of products na pwede mong pagpilian. Pero, pagtutuunan natin ng pansin yung product na sila daw ang nag-start. Yun ang sabi nila. Ang brand na ito ay Bucklos. Though, may isang naligaw na accessory na hindi Bucklos pero sa shop din naman nila nang galing. So, tignan na rin natin. So, every accessory, i-unbox natin at talakayin natin kung anong meron sa kanila. First up ay itong Bucklos Repair Tool Bag Cage, Cycling Keys, Bottle Holder, Multi-Bicycle, Bike Storage Boxes. So, sa madaling salita, tool bag ito na pwede mong ilagay sa water bottle cage. So, naka-plastic lang siya pagdating sa'yo. Expect mo na at napakamura lang itong bike accessory. Okay naman yung material na ginamit. Ito yung common na bag material na medyo matigas. Smooth pero matte yung finish. May pagka-water resistant itong mga sides. Pero syempre, yung zipper part, hindi yan water resistant. So pwede pa rin pasukin ng tubig yan. Pero, kaya naman ito mag-withstand ng mga simpleng ambon at ulan. Meron ding lubog dito kasi dyan sasampa yung locking neck ng water bottle cage. So, dinesign talaga yan para doon. Sa loob, pag binuksan mo, may net siya magkabila para hindi malaglag ang ilalagay mo pag binuksan mo ito. Pwede kang maglagay dyan ng spare money, kasyang-kasya din dyan yung mga common sizes ng multi-tool, small sizes of wrenches and spanners. Yung ilaw mo, kung ayaw mong nakakabit sa handlebar, pwede mo munang i-store dyan. Balikan natin yung ilaw na yan later. Pwede ding maglagay ng mga cards and ID holders. Basta kahit anong kasya dyan, pwede mong ilagay sa bag na ito at ilagay sa water bottle cage mo kung may extra ka namang water bottle cage sa bike mo. Sa case ko, meron akong belt bag na may lagayan ng water bottle sa gilid, so malamang dyan ko ilalagay yan. Very useful naman lalo na kung gusto mo yung mga tools mo nasa iisang lagayan na lang para isang bitbita na lang din. Gusto ko ito, I will use this on my everyday bigla ang alis gamit yung bike ko para pagkuha ko nandun na lahat. Hindi ko naiisipin kung meron akong maiiwan. So good item yan. I-next natin yung hindi Bucklos brand pero available naman sa Cyclist.store. Ito ay ang 3-in-1 road bike computer holder, MTB speed meter holder, light holder, fit Garmin Edge, GPS SOS, GoPro. In short, ito ay cyclocomputer, light, or action camera mount. Yung iba tawag nila dyan barfly. Pero yung barfly kasi, brand yun. Cyclocomputer mount talaga yan. So pag bumili ka, nakabag lang ito na ganito. Ang daming laman. Yung mismong aluminum piece, dalawang cyclo mount, at yung mga mounting screws. Light holder, tsaka yung pang-hold na rubber strap. Cat-eye adapter yata ito para makabit mo sa cyclo mount. GoPro mount, screws, spacer at washer pangkabit sa stem. Set ng Allen keys. So kung wala kang tool sa bahay, makakabit mo pa rin ito. So itong mount na ito, need mo tanggalin yung dalawang screw sa baba ng front plate ng stem mo. So kung hindi ganyan yung stem mo, hindi mo makakabit itong mount na ito. So before you buy, check mo muna. So tanggalin mo yung dalawang screw sa baba at ipapalit mo yung provided. Kasi mas mahaba ito sa stock para malagay mo din yung mga spacer. So lagay na natin. Sure mo din yung bars mo naka-level na bago mo higpitan. So pag nahigpitan mo na, pwede mo nang ilagay yung cyclo mount sa taas. So dalawang maliit na bolt lang yan. Then yung GoPro mount, lagay na rin natin. Pwede mo na ilagay dyan yung GoPro mo or any action camera. Pero meron pang light mount na kasama sa package na pwede mo ding i-mount dyan. Pag nakabit mo na, pwede mo nang ikabit yung mga ganitong klase ng flashlight gamit yung rubber strap. So isisecure mo lang yan tulad ng ginawa ko. Pero syempre tayo, action camera ang ilalagay natin dyan tulad nitong Hero Max ko. So huwag natin kalimutan na lagayin din talaga ito ng cyclocomputer. So aux na rin, at least hindi masyadong cluttered yung handlebar mo. Kasi nasa isang mount lang nakakabit yung cyclo at ilaw or action camera. So okay to. Next natin ay itong ilaw. Bucklos Bike Light Hoisting. Hoisting? Headlight Type C, rechargeable bicycle light, IPX6, waterproof front light. So maraming version nito. May EOS 610, EOS 620, EOS 630 at EOS 640.
Yung nasa atin, EUS 630. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So pag bumili ka, merong box. May specs dyan. Buksan na natin. So sa loob, merong USB cable pang charge. Type C to Type A. Standard cable, long enough naman. Malamang marami ka namang nakakalat lang sa bahay nyo, so pwede mo nang ipang-reserva yung cable na yan. Plastic shim para di magasgas yung handlebar mo pag minount mo yung ilaw. Yung mismong mounting mechanism at mas makapal na shim. Para kung ilalagay mo sa mas manipis na part ng handlebar mo, pwede. May rubber shim pa pala. At user's manual na tulad ng mga description sa YT at FB Marketplace na hindi nyo naman binabasa. Pero lagi kong sinasabi, silipin nyo lang yung manual. May mapupulot ka dyang kaalaman to get you started sa product. And next na kasama sa package, extra screw at Allen key para kahit wala kang tool sa bahay, makakabit mo pa rin yung screw. At syempre, yung mismong EUS 630 na headlights. May pagka-hefty siya, meaning may weight ng konti. Hindi naman siya mabigat pero ramdam mong merong hefte. Weight, nasa 260 grams. Na may dimension na 10.4 by 4.4 by 3.8 centimeters. Yung pinaka-body ng ilaw ay gawa sa aluminum. Yung mga nasa side gawa sa plastic. Held by 3 screws yung magkabilang side. Nandito yung power button at charging port na USB Type-C. May railings nga pala dito sa ilalim kasi dyan ko connect yung pinaka-mount niya. Yan yung itsura ng pinaka-lens ng ilaw. Merong 3 LEDs na malalakas. Okay naman yung construction ng ilaw, pero yung IPX rating niya, medyo skeptical ako dyan. Kaya naman ito yung mga konting ambon at mahihinang ulan, pero as much as possible, huwag niyong patagalin sa ganung sitwasyon. Rated ito as 1,200 lumens. Pag tinitignan ko, malakas naman talaga. May mga mode siya like yung low beam, nasa 700 lumens yan. High beam, medyo concentrated sa gitna yung ilaw na nasa 750 lumens. Then yung low plus high beam, 1,200 lumens naman yan. At flashing na hindi ko masyadong ginagamit kasi nakakairita yan lalo na sa ibang tao. Baka makapag-trigger ka pa ng seizure dahil dyan. Kaya hindi ko masyadong ginagamit yung flashing mode. Pero nandyan yan. Depende sa mode kung gaano tumatagal yung ilaw. Mga nasa 2 to 4 hours. Yun ang claim ng taga-Baklos. 4 hours and 30 minutes yung charging time. Depende sa power brick na gagamitin mo. Pwede mong gamitin yung ilaw as power bank. Kaso, ang liit nung opening nung port, so ang hirap maghanap ng kakasya dyan na USB-C to USB-C. Nasubukan ko naman. Gumagana naman siya. Pero sa model lang na 630 at 640 lang, ito meron. Sabi ni Baklos, 4,000 mAh daw itong EUS 630. So binuksan ko para malaman kung totoo nga. At nalaman ko na totoo naman na 4,000 mAh nga yung battery na nakalagay dito sa EUS 630. Okay to sa mga commuter bikes, malakas naman yung ilaw, so sure na makikita mo yung daan. Okay din tong ekstrang ilaw lalo na kung marami kang bikes. Next product natin, ito ang pangalawa sa nagustuhan kong pinadala sa atin ni Cyclist.store. Ihuli natin yung pinaka nagustuhan ko. So ang second to the last natin ay itong Baklos MTB 160mm rotor, road bike floating rotor, road bike rotor set with 6-bolt cycling parts. In short, 160 na floating rotors na bolt type. So pag bumili ka nito, nakabox naman. Then pag binuksan mo, may tray at nandun yung rotor. Isang rotor lang sa isang box. So makikita mo na agad yung mismong rotors. In fairness, maganda. Tapos, may kasama ng 6 na bolts na may thread locker. So, goods na goods yan. 2-piece design. So, yung pinaka-gitna or yung pinaka-spider niya ay aluminum. Then, steel yung pinaka-rotors niya. Yung aluminum part might help sa heat dissipation. Maganda naman yung mga fasteners or rivets niya. Mukhang solid naman. Tapos, yung steel part ng mismong rotors niya, dito ako nagulat Ang ganda ng finish. Tapos, yung mga edge ng rotors, rounded. Unlike pag bumili ka ng mga rebranded rotors na matalim yung gilid na yan, pwede ka pang masugat dyan. Pero ito, hindi. Rounded at smooth. Nahahawakan ko pa nga ng walang pangambang masugat ako. Tapos yung ikot niya, wala naman masyadong gewang. Kaya, nagustuhan ko talaga yung mga rotors na to. Yung weight niya nasa 110 nung tinimbang ko. Pero plus or minus yan, kasi hindi naman 100% accurate yung mga ganitong timbangan. Pero nandyan sa ballpark na yan. Thickness niya nasa 1.8mm. Easy install lang naman yan. Matagal lang kasi 6 na bolts. Pero yan yung itsura niyan sa likod. Napakaganda, bagay sa gravel ko. Ganito naman sa Ford. Madali ko naman siyang naibed. Basta marunong ka.
Then performance-wise, okay naman. Nahihinto naman niya ako tulad ng mga ginagamit kong rotors. Hindi ko masabing mas malakas siya at hindi ko din masabing mahina. Halos same lang nung ginagamit ko. Mas okay lang to kasi mas madaling lumamig ito kumpara dun sa mga stock rotors na gamit ko para maiwasan ang brake fading. In fairness, bagay na bagay sa gravel ko yan. Maganda talaga yung pagka-built. I recommend this pag naghahanap kayo ng quality na floating rotors. Pwede sa road, pwede sa MTB, basta 6 bolt ang hub mo. And last but not the least, ang pinaka nagustuhan ko ay itong Backless MTB Cleats Pedal, Sealed Bearing, Anti-Slip, Flat Cleats Pedal for MTB Shimano SRAM. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Sa madaling salita, dual platform clipless pedal, pinaka-model name niya ay PD-M680. Available sa black, gray, red at blue. Pwede mong bilhin ng pedals lang at pwede ding may kasamang cleats na. So, yung nasa atin may kasama ng cleats. So pag bumili ka, ito yung makukuha mo. May box, mga random stuff sa gilid at likod. Huwag na nating patagalin, buksan na natin. Unang bubungad, user's manual. Basahin nyo yan lalo na kung first time user ka ng ganitong produkto dahil ang mga tunay na pogi at magaganda nagbabasa ng manual. So ito yung cleat attachment. May mounting plate at bolts. May kasama na ring Allen key pangkabit ng mismong pedals at pang-adjust ng tension. Single release nga pala itong cleat na ito. So, based to sa SH51 ng Shimano. Naka-plastic pa yung mga pedals. Tanggalin na natin yan. So, ito na yung pedals. Very neat. Ito ay MTB clipless pedals. Pero dual purpose. May cleat side at flat pedal side. Gawa sa aluminum yung pinaka-platform. Ito naman yung cleat bracket niya. Gawa yan sa steel. Base ito sa Shimano SPD. So yung mga Shimano cleats na SH51 at SH56 uubra dyan. Sa kabilang side ng platform, may 10 pins. Alam ko, pwede mong palitan yan, pero sa experience ko, never pa akong nagpalit ng mga pins ng pedal. Ingatan mo lang na tumama yan sa load mo, lalo na pag nandyan si Crush. Kasi hindi talaga mapipinta yung mukha mo dyan. Yung pinaka-spindle gawa sa chromoly steel. Matibay naman yung mga ganyan, hindi pa ako nababalian ng ganyang spindle. 8mm yung gagamitin mong allen pangkabit at pagtanggal ng pedal. Pero, provided naman yan sa box. So kahit wala kang tool sa bahay, makakabit mo pa rin yung pedals na yan. Bubuksan ko sana yung pedal, kaso hindi ko makita yung socket wrench na sakto para dito. Pero meron namang image buckles nung loob ng pedal para makita natin. So, may isang sealed bearing ito sa outer edge ng pedal. Tapos sa kabilang side, may self-lubricating na bushing. Alam ko yung iba pinapalitan niya ng bearing kaso hindi ko alam yung size nung pinapalit nila. Pero may mga gumagawa nun. Then may gasket dyan or o-ring para masil niya yung mga pwedeng pumasok na dumi. Madali namang mag-clip in at clip out sa pedals na ito dahil nga base siya sa SPD or Shimano Pedal Dynamics. So subok na yung tech na yan. And as a flat pedal user na hindi talaga nagki-cleats, nagustuhan ko ito kasi nga good for first timer na cleat user dahil meron pa rin siyang flat pedal na side. So kung nagpa-practice ka palang mag-cleats, pwedeng isang paa lang muna sa cleats, then sa flat yung isa. Para pag sanay na yung isang paa mo at naka-gain na ng confidence mag-backlash kabit, pwede ka na mag-clip in sa both na paa. And then, pag traffic sa kalsada, yung hinto ka ng hinto, pwede sa flat pedal ka lang muna para maiwasan yung unwanted and sudden semplang. Tapos kung biglaang ride lang ang gagawin mo, like bibili ka lang sa malapit at ayaw mo magsuot ng cleats, pwede mo itong gamitin. Hindi mo na kailangan magsuot ng cleat shoes, gawa ng may flat pedal side yan. So, nagustuhan ko talaga yung pedals na ito. At dahil first time user lang din ako ng cleats, iniiwasan ko talaga din mag-cleats May pagkatanga kasi ako sa mga ganyang bagay. Pero, meron tayong hiwalay na video, yung journey ko sa pagki-cleats, kung anong ginawa ko or preparation para maiwasan yung semplang. So subscribe na kayo, libre lang yan. Mga useful naman yung mga produkto na ito na galing sa Backless. Salamat sa Cyclist.store sa Shopee sa pagpapadala ng mga items na ito. Gagamitin ko yan for sure. For some reason, kung ano pa yung iniiwasan kong bagay sa bike, yung pa yung naging favorite ko sa mga products na nandito at yun ay ang cleats pedal. Pero pretty much, all of the items na nandito magagamit talaga ng everyday cyclist. So lalagay ko na lang yung link sa baba. So kung gusto mo ng legit shop ang makukuhanan mo, puntahan nyo na lang yung link.
or puntahan nyo si cyclist.store sa Shopee. Nandyan din sa baba yung FB ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike lubabang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!